inspire us. At ito'y naging blessing sa akin sa itong mga nakaraan na mga sa aking quiet time, sa aking devotional time with the Lord. Makipagbukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 1, verse 2. Nais kong pasimulan natin dito sa church yung isang kultura na kung paanong babatiin natin kung tayo ay mangangamusta, kumbaga babati sa ating mga kapatid. Magandang tularan itong practice ni Paul. Ephesians chapter 1 verse 2, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Isa pa nga po, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pwede niyo po bang maging batiin ang inyong katabi sa ganitong paraan? Sister, kapatid, grace to you and peace from God our Father, the Lord Jesus Christ. Yun din po ang nais kong pagbati sa inyo po mga kapatid sa Panginoon, mga dabarkad sa gawain ng Panginoon. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, merong unique na katangian itong pagbating ito na halos lahat sa sulat ni Apostol Pablo ay narito yung ganitong pagbati. Sa aklat ng Roma, verse 3, makikita natin yon. Grace to you and peace from God our Father. Sa 1 and 2 Corinthians, makikita natin yon. Sa Galatians, na very problematic church, grace and peace to you. Sa mga taga-Pilipos na may mga problema rin, isang church na may problema sa relationship, ganun din. Sa Colossian church na mayroong pumapasok na problema sa doktrina, na nanganganib na maalis o mawala sa pagiging sentro ng iglesia ang Panginoong Jesucristo, subalit bago itakal ni Paul, ganitong pagbati niya, grace to you and peace from God our Father. Sa 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, makikita rin natin ito. Pero pagdating sa mga pastoral epistle, halimbawa sa 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, meron siyang idinagdag, hindi lamang grace and peace, kundi idinagdag niya yung salitang mercy. Grace and mercy and peace to you. Bagamat dun sa Philemon, hindi niya ginamit yung eksaktong forma, but sa verse 3, sabi, makikita rin natin, grace to you and peace. So, ang isang tanong, meron bang mga sulat sa Apostol Pablo na wala yung ganitong pagbati? Wala talagang sulat na tuluyang walang grace-giving greeting. Kahit ngayong Galatia na puno ng rebuke. He started with these greetings. Sabi ko kanina, mahalagang obserbasyon, yung hindi niya ito inaalis kahit, for example, doon sa mga taga-Galatia na meron siyang nararamdamang, kumbaga, sabihin natin galit doon sa nagsimula sila sa biyaya, pero magpapatuloy sila sa laman. Sa mga taga-Korinto na very problematic, pero hindi rin niya inalis yung tonong ito. So, ibig sabihin, hindi situational ang grace, hindi ito dependent sa performance ng church. Kaya kapag may mga issue, grace muna bago ang correction. Napakaganda, po. Kaya dito, makikita natin na parang sinasabi ni Apostol Pablo, bago tayo mag-usap tungkol sa problema sa ministry, tungkol sa correction, o tungkol sa mga dapat nyong gawin, tandaan nyo muna kung nasaan kayo nakatayo sa grasya ng Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod, merong ilang key takeaways para sa ating paglilingkod. Una yung grace. We serve from grace. Ito po yung ating ministry position. Ito yung pinakang posisyon natin sa ating paglilingkod. Grace is God's undeserved favor that saves, sustains, and empowers every ministry for His glory alone.
ang salitang grace tumutukoy sa hindi karapat-dapat na pabor na tinanggap ng Panginoon. At sa context nga ng Ephesians, ang grace ay nakaugat sa gawa ni Kristo. Pinili tayo, tinubos, pinatawad, hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Kaya kapag sinabi ni Paul, grace to you, pinapaalala niya na ang kanilang spiritual na kalalagayan ay nakapundasyon sa redemptive work of the Lord Jesus Christ. Kaya nga ngayong umaga, as we greet one another, grace to you, kapatid. Narito tayo sa IDMC. Narito tayo only because of the grace of the Lord. Amen po ba? Meron tayong naisin na i-pursue ang intentional disciple-making culture sa SCBC. It is only because of the grace of God that is working in our hearts. Sa ministry, malinaw po ito na hindi tayo naglilingkod upang makakuha ng biyaya, kundi naglilingkod tayo dahil sa biyaya na naranasan natin, tinanggap natin. Kaya ano po ang makikita po natin? Ang grasya ng Panginoon, talagang ito yung babantay sa ating motibo. Kakaroon tayo ng tamang motibo. Bilang mga stewards ng Panginoon, ang grasya ang nagtatama ng ating motibo, ng ating layunin sa ating paglilingkod. Tapos ang grace din, ang siyang kumikilos at gumagawa. Grace creates a growth culture. So, intentional disciple-making culture, ito isang panawagan to really depend on the grace of God sa mga mangyayaring, sa gusto nating, sa mga pangarap natin na mangyari. So, ang grace din ang nagsusustain sa long-term vision. Kaya ito napaka-meaningful sa akin because this IDMC, it is a long and slow process, mga kapatid, na sa ating kultura ngayon, ang laging agad na evaluation natin, bakit wala pang bunga? Bakit ganito pa rin tayo? Bakit kakaunti pa rin? Bakit? Pinagpauna ko na po sa inyo, this intentional disciple-making culture is slow and long process. Kaya bilang at narito po tayo, I would like to encourage one another na tayo po ay patuloy na magpalakasan. Amen po ba? So, and then secondly, nung sinabi ni Paul, grace and peace, it is our ministry posture. Yung grace, ito yung ating position. Narito tayo only because of the grace of God. Now yung peace, what is peace? It is the result of grace that is working in our life. Ito yung ating postura. Peace is God-given wholeness and reconciliation, producing stability and harmony in ministry relationships in our lives. Yung peace dito sa Greek is erine. Kung meron po kayong kilala na ang pangalan is Irene, meron po ba kayong kilalang Irene? Ang ibig sabihin po nun is peace. Irene, peace. Nakahugat sa Hebrew word na shalom. Ibig sabihin buo, wholeness, may kaayusan, may harmony. Hindi lang ito kawalan ng conflict, kundi presensya ng kaayusan mula sa Diyos. Kaya sa Ephesians, makikita natin na si Kristo ang ating kapayapaan. Why? Kasi through the Lord Jesus Christ, nabuwag yung pader ng paghihiwalay. Kaya ang peace ay parehong vertical sa ating relationship sa Panginoon, horizontal. Sa ministry, mahalaga ito dahil ang iglesia is isang community. We are community. Iba-iba yung ating background, iba-iba yung ating pananaw, yung ating gusto, yung ating expectation, especially sa IDMC. Pero ang isang common denominator natin, mga kapatid sa Panginoon, is this, na yung grasya na kumikilos at gumagawa sa buhay natin, ang siyang nagbibigay sa atin ng peace, ng shalom, ng kapayapaan. Kasi ang kapayapaan ang magpuprotekta ng tinatawag nating family culture. Ito po yung relationship. At ito rin, yung peace din ang nakakatulong sa atin how we handle crisis, tensions, disappointments.
discouragements, ano ho. Kaya ang kapayapaan din ang nagsusustain ng ministry ng sama-sama nating paglilingkod sa Panginoon. Now, yung pangatlo, sabi ni Paul, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ano nga po yung grace? That is our position. Ano nga po yung peace? That is our posture. Ito yung paraan kung paano tayo maglilingkod na meron tayong kapayapaan sa puso, may kapayapaan din tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Na yung pangatlong takeaway natin dito is ministry priority. We serve for Christ. Yung peace is, we serve with peace. Tapos dito naman, we serve for Christ. Mapapansin natin, pinagsama ni Paul yung from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pinapakita nito na ang ministry ay mayroong divine source, mayroong divine authority, especially yung yung word na Lord, nagpapahayag ng kanyang sovereign authority, sovereign power that is working in our midst. Kaya ang ministry, anong ipinapaalala nito sa atin? Hindi ito sa atin. Ito ay sa Diyos. Tayo ay mga katiwala lamang. Ang lahat ng pagpapala at kapangyarihan nagmumula sa Kanya. Ang orientation ng ministry ay hindi self-centered, kundi Christ-centered. Kaya nga dito sa intentional disciple-making culture, isa lang namang kultura ang nais nating i-pursue. It's not just about the process, the method, but it is a culture ng Christ-centered culture sa lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. Siya ang dahilan, siya ang direksyon, at dulo ng ating paglilingkod. Kaya nga dito rin sa pagbating ito ni Paul, ito rin yung nagpapaalala sa atin na si Paul, every time na siya ibabati sa mga churches sa ganitong paraan. Narito ang isang lingkod ng Panginoon na lagi niyang hinahangad kung ano yung pinakamabuti para sa church. Hinahangad niya lagi yung pinakamagandang bagay na maranasan ng church. Meron siyang pangarap sa church, meron siyang naisin para sa church. At I believe tayo po ay naririto dahil unang-una, pagmamahal natin sa Panginoon, at pangalawa, pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kasi hindi lang ito para sa ating sariling kapakinabangan, kundi ito ay apaw ng ating bilang mga tinawag ng Panginoon. Ako personally, isa lang naman po nung ako po ay tumugon ng tawag ng Panginoon dito sa SCBC. Isa lang po yung aking hiniling sa Panginoon. Lord, make me a blessing. Ako at ang aking pamilya ay maging blessing dito sa church. At kung paano mo po ako gagawing pagpapalad dito sa SCBC, i-lead niyo po ako. Ipakita niyo po sa akin yung mga bagay na dapat kong gawin, mga dapat kong, kumbaga, sabihin natin isakripisyo, mga bagay na dapat i-pursue. And itong intentional disciple-making, pursuing an intentional disciple-making culture, if you will ask me personally, saan mo hinuhugot yan, Pastor? Isa lang bagay lang. Ito po ay sa aking pag-ibig, sa aking malaking pagmamahal sa iglesia, sa pamilya ng Panginoon. Kahit sa maikling panahon na ako po ay dinala ng Panginoon dito po sa SCBC, ito po ay, kumbaga, inilagay ng Panginoon sa aking puso yung malaking pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Kaya ito po ay expression ng aking pagmamahal, ng pag-ibig sa Panginoon. At nawa, yun din po yung ini-encourage ko po sa bawat isa sa atin. Tayo nag-aaral ngayon, marami tayong matututunan, marami tayong mga perspective na pwedeng makita. Pero ang pinakang bottom line, we are here only because we love the Lord. Amen po ba? And we love the church. We love SCBC. Kaya nga, ang pag-ibig kasi, ito yung katangian ng Diyos na ang lagi niyang iniisip ay kung ano yung mabuti, kung ano yung kapakanan ng kanyang minamahal
So for us to say, I love this family, I love SCBC, I love the church. Ang ibig sabihin nun, bilang mga membro, bilang mga tinawag ng Panginoon, ang ating ninanais para sa church ay kung ano yung pinakamabuti, kung ano yung kapakanan ng ating minamahal na iglesia ng SCBC. Kung ulitin, I love SCBC because, and that's the reason why ito po yung aking pinagsisikapan na i-pursue. Na in 10 years time, ang lagi kong tanong, what is SCBC after 10 years? 10 years from now. So, ibig sabihin, pag nangangarap tayo, mabuti yon. So, ang tanong, kung ano yung mabuting nakikita mo at inaasa mo 10 years from now, ano yung dapat nating gawin ngayon, especially for the next generation. Kaya, muli, mapatid, pakibati nga inyong katabi. Grace and peace to you from our Father and the Lord Jesus Christ. Okay? Amen po ba? Pakiulit nga po. Grace. Parang mapapalitan na yata yung surely goodness. Anyway, salamat po sa Panginoon. Sino po dito, ipagpapatuloy po natin kasi today, may the Lord help us to, kumbaga matapos natin yung intentionality. Ano po yung ating ipinupursu? Ano po yung ating ipinupursu? Intentional disciple-making culture. Intentional disciple-making culture. Para at least magkaroon tayo ng idea kung saan tayo papunta through this IDMC, simple lang naman yung magiging content ng ating mga pag-aaral. Number 1, intentional. Saan natin huhugot? Our motive. Ano yung ating nais na mangyari? Ano ho? Seryoso ba tayo? And then, number 2 is disciple. Ito yung passion or conviction. Yung disciple, ito yung product. For example, halimbawa, meron tayong inaakay na bago. Ang tanong, after 3 years, ano yung nakikita natin na katangian niya bilang isang disciple? Mahalaga po kasi yun, kasi mula doon sa product na gusto nating mangyari, doon natin idadaan yung process. Kaya nga yung process, ito po yung dalawa. The process or the pathway. Or pathway. Ito yung SCBC. Kaya isa-isahin po natin yung sow, cultivate, build up, and commission. Yung culture. Ano yung culture? Ito yung ang issue dito sa culture ay ito. Yung tinatawag na perpetuity. Yung pagpapatuloy. Why? Kasi kung program lang ang ating approach for discipleship, halimbawa, pag nawala si Pastor Billy, titigil din yan. Pag program lang, pag natapos yung curriculum, ulit-ulit. Pero pag ang ating pinupursu is culture, kahit wala tayo, kahit mawala na tayong mga nasa medyo may edad, alam natin magpapatuloy ang mga
So usually, mga kapatid sa Panginoon, nagkakaroon ng problema. Halimbawa kapag nawala yung pinakang leader, minsan doon nayayanig eh. Doon nawawala yung momentum. Why? It is possible na ang ating, kumbaga, program, ang orientation natin, not culture. Kaya nga ngayon pa lang, mapatid sa Panginoon, kasi itong tatlong ito, passion, product, process, ito yung magiging resulta, the culture. Kung ano yung passion mo, kung ano yung product na gusto mong mangyari, mga katangian, kumbaga yung tanong, what kind of disciples? What kind of disciples? A certain kind of disciple. Yun ang keyword nun, a certain kind. Anong uri ng mga mananampalataya? Anong uri? Tapos kung ano yung uri na gusto mong mangyari, yung process, dun mag-a-align. Tama po ba? At kapag yun ay nagpatuloy, yun ang magiging kultura. Whether we like it or not, we have culture. Alam niyo po ba yung isang bagay na, halimbawa, mali. Halimbawa, yung chismisan, na isang bagay na pinahintulutan mo na mangyari, nagiging kultura yon. Okay? Pero yung isang bagay na pinupurso natin especially for the Great Commission, nagiging kultura yon. So what we are really pursuing, kaya nga, ngayon pa lang, pinasimulan natin last meeting, yung what does it mean to be intentional? Ngayon, ay tatapusin natin ito. Today, yung passion na ito, yung intentional. What does it mean to be intentional? Kaya nakadalawang lesson tayo last time. Dami natin mga Marami po ba kayong natutunan last meeting? O baka natangay na rin sa isang buwan na hindi natin nare-review. But now, yung lesson 3, hindi natin natapos yun at yun po yung tatapusin natin. Okay? So, I'm excited sa ating session ngayong araw na ito dahil mamaya after this lesson 3, ano ba yung blessing na pwede nating makuha if we decided to become intentional? Ano ba ang blessing? Kaya yung ibinigay ko po sa inyo, yan po yan. Then we will discuss. At meron din akong ipinapiprint kay Sister Glessy. Siguro mamayang hapon natin gagawin yon. Yung, alam niyo po yon, yung assessment. Let us assess. Nasaan ba tayo bilang church? So meron kayong mamaya, mag-i-score kayo, and then pag-uusapan natin yon. Ano yung mga possible na nakikita nyo na pwede nating gawin as a church at sa individual, sa personal na assessment natin. So kaya mamaya, mag-i-score kayo. 1 to 5. Pinakamataas, 5. Kapag hindi natin ginagawa, 1. Pag paminsan-minsan, 2. Kung maisipan, yon. So now, mamaya, pag-usapan po natin yon. Ituloy po natin ang lesson 3. Ito po ay sort of review na rin sa nakaraang pag-aaral natin dahil merong mga principle dito na nabanggit na rin natin last time. Ito po yung yung intentional disciple-making culture. Ito tayo. So, iisa-isay natin yung mga word na yan. How to be intentional in IDMC. Parang redundant, ano po? How to be intentional in intentional disciple-making culture or church. So, ang pinakang focus nito, designing discipleship on purpose. Keyword yun yung on purpose. Kasi ang discipleship, ang growth is not accident. Ito ay pinagpaplanuhan, pinagdidesisyonan. So, isa-isahin na natin. Why intentional matters? Many churches are sincere,
busy, active. At ito po ay experience ko rin. Kasi marami na rin ako mga church na puntahan, nakapagturo ng training, ng seminar, nakapag-mentoring discipleship. At ito po yung mga nakita ko na mga issue. Many churches are sincere, busy, active. Kaya nga bago tayo mag-usap tungkol sa kultura, sa pathways, sa system, kailangan muna nating huminto at linawin muna itong salitang, ito yung isang central word sa ating ipinupursu, intentional. To be intentional in IDMC means deliberately designing every ministry, relationship, and structure to produce Christ-like disciples who multiply. Ano ho? Meron tayong naisin, intentional na decision na yung ating ginagawa at gagawin sa ministry, sa relationship, at dun sa istruktura o sa process, isa lang po ang naisin natin. Magkaroon ng mga alagad na katulad ni Kristo. It is choosing purpose over busyness. Kasi nga sabi rito, many churches are busy, pero ano po yung ating titingnan dito? We choose purpose over busyness, clarity over assumption, because sometimes we are sincerely dun sa mga assumptions natin, pero we will choose clarity over assumption and transformation over activity lang, sa pagiging active lang. Bakit mahalaga po ito? Intentional churches do not drift. Intentional churches na mayroong intentional na kultura, alam nila kung ano ang gusto nilang mangyari. So, they define maturity. Kasi very general, yung lahat, mga kapatid, lumago tayo sa Panginoon. Eh, ang tanong, anong klaseng paglago? And we need to define maturity para at least alam natin yung tinatarget natin. And from there, we build process and we invest personally and align everything patungo po doon sa spiritual growth. Kaya nga, sabi ko nga kanina, ito yung malungkot na katotohanan na realidad kapag pinag-uusapan natin ang IDMC, lalo tigit yung word na intentionality. Let's kong ulitin, maraming churches ang sincere sa desire nila for discipleship. Maraming churches ang may teaching, may programs, may activities. Maraming churches ang busy, pero ito po yung mga nakita ko, pero hindi malinaw yung formation. Maraming churches ang umaasa sa system, sa tradisyon, sa nakagawian, kaysa sa shepherding. Maraming churches ang may attendance, pero ang kulang, transformed lives. Kasi nga, ang laging basihan ng success, successful yung gawain, ang daming umattend, merong attendance. Kaya nga sabi ko last Sunday, church, pumupunta tayo sa church not only for attendance, but for attachment. Kaya ang tunay na tanungan talaga, when we are talking intentional disciple-making church, hindi ilan ang membro natin, ilan ang baptized members, ilan ang umattend, kundi ang pinakang bottom line na issue, ilan yung nababago ang buhay. Kasi sa konteksto ng intentional disciple-making culture, lalo na kung ang layunin natin na hindi lang activity, kundi tunay na transformation, ang kakulungan ng clear spiritual formation ay maliit na issue. Subalit, ito po ay malaking problema. Bakit? Bakit ito problema? Kasi, ang isang resulta, walang malinaw na direksyon ang discipleship journey if we are not intentional. Kumbaga, tsamba. Kapag walang malinaw na spiritual transformation, process, framework, ang mga tao ay attending but not advancing. Parang, alam niyo po yung rocking chair. We are moving, maraming activity, pero hindi advancing. The goal is not just attendance,
but attachment. Ano bang itsura ng isang mature disciple sa church natin? How do you define mature believers, mature members ng SCBC? How do we define? Kasi kung walang definition or picture ang maturity, walang intentional pathway. Paikot-ikot lang ang growth, knowledge, heavy, pero character, movement without measurement. Sa IDMC, intentionality means my end goal at my pathway. Kaya nga dito nyo maintindihan ngayon kung bakit ito yung meron tayong SCBC, meron tayong pathway na ganon. Ito po yun ang dahilan. Kasi ang pinakandulo po nun, ang ating ipinupursu is Christ-like disciple. Kapag walang intentionality, activity-based church instead of transformation-based church. Kung walang clear formation, madaling mahulog sa program-centered ministry. Ang nagiging sukatan ng success, ilan ang umattend, o nakailang event natin, natapos ba natin yung mga pinlano nating mga events, mga program, o ilang classes, pero hindi tinatanong may nagbago ba sa buhay ng mga kapatiran? May lumalalim ba sa kanilang prayer life? May lumalalim ba? Yung bang isang dating matitisurin ay merong pagbabago? Sabi nga nung isa sa kambal, tinanong, Pastor, paano kung matitisurin pa rin? May nagbabago ba? Sabi ko, may pagbabago rin siguro. Kung dati, 1 buwan kang natitisod, nagtatampo, pero ngayon, 1 linggo na lang, di may transformation. Tama po ba? Dati po ba, 3 months kayong galit? Pero ngayon, 2 months na lang, at least paunti-unti. May lumalalim ba sa prayer life? Natutuwa ako kay Brother Ronald na uma-attend siya ng siguro na-challenge siya doon sa, hindi ko lang alam, naalala niyo po ba yung December sabi ko, Bekenemen, o meron pang 4 na Wednesday na natitira sa Bekenemen, kahit isa doon but nakikita ko si Brother Ronald, nagiging consistent yung kanyang pag-attend. So, may natututo bang mag-disciple? Ako natutuwa dahil yung ilang mga kabataan natin, pwede bang, Jan, ikaw na muna doon. Kasi pwede bang ikaw muna si Tikiko doon sa, at least meron ng mga tumatayo. So ang IDMC hindi tungkol sa dami ng ginagawa, kundi sa lalim ng transformation. Kapag formation ang nawawala, ang church nagiging event-driven imbes na disciple-driven. Minsan, ang problema pa nga, systems replace shepherding. Itong isang malungkot na realidad. Kung walang malinaw na spiritual formation, saan tayo aasa? Sa curriculum, sa structure, sa scheduling. Pero nawawala ang personal follow-up, intentional mentoring. Kasi yung mga bagay, especially yung curriculum, they are just tools. They are just tools. Hindi sila yung ang pinakang end goal natin ay kalimitan kasi kailangan matapos natin itong curriculum na ito. No. They are just tools. Ang disciple-making ay culture, relational. Kaya ang system, curriculum and others, tool. Pero kapag ang system ang naging substitute sa pangangalaga, sa shepherding, nawawala ang personal formation. Kaya nga, IDMC is not just about perfect system. It is about intentional shepherding toward Christ-likeness. Dati, alagain ka, pero na nag-grow ka, nag-aalaga ka na. At kung ikaw ay nag-aalaga ngayon, naalagain pa rin, magpaparami tayo ng maraming alagain. Okay po ba? Pero ang pinaparami po natin, hindi problema, kundi mga taong magiging pagpapala sa gawain ng Panginoon. Now, merong ilang common assumptions. People will grow over time. Active means mature. Listening to sermons is enough.
Hindi, alam niyo po ba, kapag ang assumption natin, people will grow over time. Ay, lalago rin sila pagdating ng panahon. Meron po ba kayong kilala na 20 years ng Kristiyano parang hindi pa rin lumalago? Tapos sabihin natin, 15 years ago, ako pa nga nagpatanggap yan pero bakit hindi walang transformation? Minsan, madaling ang isisi, ay, hindi pa siguro talaga sila tunay na tumanggap. Especially mga nagpabautismo, tapos nawala, ay hindi siguro sila tunay. Digong uwak lang yung ginawa nila. Pero minsan, nabibigo tayo na baka naman tayo merong pagkukulang din. Baka hindi natin sila i-guide. Why? Because maturity, hindi siya accident. Spiritual maturity, hindi siya accident. Even sa ating personal na buhay, hindi ka aksidente na lumalago. Yun ay pinagpaplanuhan, pinagdidesisyonan, at meron kang mga disiplina na ginagawa sa buhay mo for you to grow. It is not accident. May mga matagal na kasi sa iglesia pero hindi pa rin malalim ang pag-unawa, ang pagsunod, ang paglilingkod. Kasi ang paglago ay nangangailangan ng guidance, nangangailangan ng coaching, ng disiplina at sinadyang paghuhubog ng buhay. Time alone, my dear brothers and sisters, does not produce maturity. Formation does. Intentional formation. Sabi pa rito, active means mature. Being busy in ministry is not the same as being spiritually mature. Kasi, naalala ko yun nung bago-bago pa lang ako. Siyempre, pag bagong tanggap ka, halos lahat ng gawain gusto mong puntahan. Halos lahat ng Bible study ng aking pastor noon, sumasama ako sa Kalawan. Tapos nung kadadakip lang si Antonio Sanchez, alala po niyo yan? Yung night na before nadakpin si Antonio Sanchez, yung bina-Bible study namin dito sa Kalawan, yung masagana, yung isang rice mill doon, kaibigan, pastor tayo po, adi ako naman. Then nag-pray kami. Katabi ko mismo, hawak kamay ko pa mismo si Antonio Sanchez. Sabi ng aking pastor, ikaw na, Brother Billy, ang mag-pray. Naku, yung aking prayer, ganito. Panginoon, kami po ay nagtitiwala. Lumabas po ang katotohanan. Dinakip kinabukasan. Sabi sa akin ng Nanay Esther, naku, pastor, naku, Kuya Billy, hindi na tayo makakabalik doon. Tinatandaan ka, ikaw ang nag-pray. So, ibig sabihin, kaya ko naman na ikwento yon. Kasi pag bago ka, hindi sasabihin natin, bagong-bago, very active. That's means sasabihin natin, ready na yan. Ako personally makakapagpatotoo. Minsan nga ikinukumpara ko pa, tagal-tagal na nila, ganun pa rin sila, samantalang ako bagong-bago, ay dumating yung problema. Bagsak si Kuya Billy. Bumagsak na, gumulong pa, naghukay pa. Pero salamat sa Panginoon, ibinalik ako. Because the real issue talaga is not the readiness, but the rootedness. Yung rootedness. Kaya ang pagiging aktibo, minsan, totoo naman yun, panlabas lang yun. Pero ang tunay ng maturity, nakikita sa pagbabago ng puso, yung bunga ng Espiritu. Minsan, meron din tayong assumption, basta sila'y regular na umaten, nakikinig ng mensahe, paminsan-minsan umaten sa mga Bible study, sa mentoring group. Pero masasabi ko rin po, mga kapatid, sa aking karanasan, mahalaga ang pakikinig sa mga sermons, sa mga Bible study, sa pangangaral. Pero alam niyo po ba na hindi ito sapat para sa ganap na paglago? Hindi ibig sabihin nakikinig, faithfully na nakikinig, lalago na. Why? Saan ba nangyayari ang paglago? Sa application ng narinig. Sa application ng narinig. Kaya nga,
pag meron tayong, kaya nga kalimitan, even sa mga mentoring, ano po yung inyong mga key takeaways dun sa last message natin. Even sa mga personal, minsan nagkakasalubong kami nila, Cowell, Cowell, ano yung takeaway mo dun sa message? Minsan, nagkukusa si Cowell, yung ibang mga kabataan, ang ganda po, Pastor. No? So, ibig sabihin, we are intentional sa ang katinamaan. Kaya nga pag meron tayong inaakay, inalagaan, tinamaan ka ba kanina? O ano yung itatama mo? Hindi basta tinamaan lang, kundi ano yung itatama mo. Kasi kapag yung tinamaan na yon, itatama, doon nagkakaroon ng spiritual growth. Amen po ba? Kaya nga, wag na ho kayong magtaka pag minsan after ng message, lalapit ako kay Teacher Belia. Ma'am, tinamaan ka ba kanina? So may itatama ka. Kasi pag tinamaan ka, ibig sabihin nun, may itatama ka. At kapag yung tinamaan ka, 3 taon mo nang hindi ni tinatamaan ka pa rin, malaki na ang tama mo. Okay? So, it is not enough to be challenged. Kasi naririnig ko yun, na-challenged ako. Pero maturity ay nangyayari when there are changes. It is not enough to be challenged, but we must pursue to be changed. Kung ano po yung ating... Kaya kapag meron po kayong inaalagaan o sa inyong mga grupo, meron ka bang i-apply? Meron ka bang babaguhin? Okay? So, people will grow over time. Wrong assumption. Kahit matagal, pero in the intention at wala siyang dinadaanan na pathway, hindi rin siya mag-grow. Active means mature. Pwede kang maging active, panlabas, sabi nating ready, but the real issue is rootedness. Listening to sermons is enough. Pero applying the word ay magdudulot ng changes. Truth. Spiritual growth does not happen automatically. What does it mean to be intentional in disciple making? Ito po yung katotohanan. Ibig sabihin, ang intentional discipleship, nangangahulugan na hindi natin iniiwan sa tsamba o sa tsansa ang mga kapatiran, ang mga tao na dinadala sa atin ng Panginoon. Bagkus, sinisigurado natin may malinaw na direksyon ang bawat mananampalataya. May taong gumagabay at nag-aalaga, may maayos na proseso. Narito ba si MJ? MJ, sa mga pag-aaral natin, nasaan na kayo sa Cultivate? Anong susunod sa Cultivate? Build up maturity. So, ibig sabihin, yun pong ibig kong sabihin, nasaan ka na sa iyong journey? Kaya nga, especially mga bagong mananampalataya, kaya nga I see to it na nung sa baptism, ako talaga yung nag-handle sa kanila para i-challenge din sila na pag wag na kayo magpabautismo kung hindi lang din naman kayo handa na dadaan dito. Tapos yung mga nag-undergo ng Cultivate ngayon, may mga challenges yung mga nagtuturo. Di ba, Sister Mirla, minsan yung inconsistencies ng mga... Kaya ang encouragement ko sa kanila, Sister Mirla, adi, pagtiyagaan natin sila. Tapos pag-isipan natin sila kung paano natin sila, kumbaga, kung paano natin sila abutin. At nakakatuwa naman dahil nakikita ko yung response, sabi ni Dr. Ann, yung aking mga hinahandle, after ng service natin. So, ibig sabihin, we adapt sa situation kasi hindi natin sila pababayaan. Lalago rin sila. Hindi po yun yung issue. Kasi nga, there must be people in the church na alam nila na merong nakabantay sa kanila. Kasi minsan naglalaro sila Jared saka si MJ doon. Pasado 4:00 na. Naalala mo yon MJ?
Oy, MJ, anong oras ang cultivate nyo? 4:00 po. O, naghihintay na si doktora doon. Adi, naroon sila. So, ibig sabihin, meron tayong mga intention na kahit mga maliliit na mga action, approach, para at least malaman ng mga kapatiran, meron naman palang nangangamusta. Ano ho? Hindi naman siyempre, pag nangamusta ka, hindi naman ang direktang tanong, Sister Loida, lumalago ka ba? Malago ka ba? Hindi po yun ganon because we assess. Ano ho? Kasi nga, kapag meron tayong inaalagaan at kapag merong ministry opportunity, kayo mga nag-alagang unang tatanungin, Sister Lalen, pwede na ba itong si ganito dito sa ministry? Ang unang magbibigay ng assessment kung okay na, yung mismong nag-alaga. Tama po ba? Kung walang nag-alaga, baka sakaling makatsamba at mag-okay. Pero ang intentional disciple-making culture, hindi po ganon mga kapatid. Because maturity doesn't develop by accident. It requires intentional guidance, intentional teaching, correction, obedience. Because disciples are not formed by time alone, but through deliberate investment and daily walking with Christ. Okay? Kaya ang paglago, sinasadya, pinagpaplanuhan. Meron na po ba kayong pinagpaplanuhan ngayon ng mga tao, mga kapatiran dito, o kaya mga ibang, pagplanuhan po natin sila. Okay. So, now, what intentional means? How? Number one, intentional means deliberate, not accidental. Kung mapapansin nyo, parang redundant, pero ginawa ko po ito, sinadya ko po ito para at least mag-sink in sa atin. Discipleship does not happen by chance. Growth must be planned, purposeful, and guided. Kaya mamaya, after this session, isa-isahin natin, ano ba yung mga blessings when we pursue intentionality in IDMC? Discipleship does not happen by chance. Growth must be planned, purposeful. So kapag intentional ang ministry or leadership, ito ay sinasadya. May malinaw na dahilan kung bakit ito natin ginagawa. Hindi lang dahil nakasanayan natin, hindi dahil ito na yung nadatan natin. Hindi po ganon. Kundi meron tayong goal. Halimbawa, pasensya na MJ, ikaw ang lagi kong, kasi na-inspire ako nung nakita kitang nag-tuck-in na nung nakaraang. So, ibig sabihin, halimbawa, ganito, kahit sa bata pa lang, bago pa lang si MJ, now, kung ako ang magdi-disciple sa kanya, one day makita ko si MJ, nagtuturo, nasa pulpito, nangangaral. O kaya, papunta sa mission. Yun yung pinakang goal ko sa kanya eh. Na paano ko siya dadalhin doon? Paano ko siya aalagaan doon? Paano ko siya ipaprocess doon? Kaya nga kahit tayo, bago pa lang, halimbawa unbeliever pa lang yung ating, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Halimbawa, sinara natin tong taong ito, bagamat hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Pero sa ating puso, what is our goal? Ito yung maging tunay na alagad ni Kristo. Hindi lamang para ma-convert, hindi lamang para makakilala, hindi lamang para mabautismuhan, kundi in my heart, itong taong ito gusto kong maging tunay na alagad ng Panginoon na maglilingkod, magpapagamit sa Panginoon. Kaya pag nag-Bible study tayo ng mga unbeliever, hindi ang target lang natin magpabaptize. And after that, kaya dito, tinuturuan tayo para tayo maging intentional sa pag-aalaga. At least meron na tayong pangarap dun sa taong yon. Gusto ko siyang maglingkod. Gusto ko siyang magpagamit sa Panginoon. Kaya pinag-iisipan, iniisip kung paano ito makakatulong sa tunay na, hindi lang sa dami ng mga activities. Pinlano, pinili, may decisyong unahin ng discipleship kaysa sa mga bagay na pwedeng isa-isang tabi. Ang intentional discipleship ay nagsasabing hindi namin iiwan sa aksidente ang paglago ng mga kapatiran. Hindi namin, ako bilang leader,
Parang ganito ang puso ng isang intentional leader. Hindi ko iiwanan sa tsansa ang paglago ng mga miyembro. Kundi, kung gano'n yung aking naisin, anong dapat kong gawin? Anong dapat kong i-pursue? Dahil ang spiritual growth, hindi basta nangyayari. Naglalagay tayo ng investment. Then binubuo natin yung process na yon. Ibig sabihin, ang disciple making nangyayari dahil pinagdesisyon na natin na mangyari ito. Yung unintentional church nagsasabi, kung gusto nilang lumago, silang gumawa ng paraan sa kanilang sarili. Pag hindi sila lumago, kasalanan nila. Hindi po ganun yung intentional mindset. Dahil ang intentional culture, ito yung parang ipupurso nila. Gagawin ko ng paraan para sila ay lumago. So, hindi aksidente ang spiritual maturity. Hindi aksidente ang disciple making. Amen po ba? Kaya, hindi pwedeng sabihin, kung gusto nilang lumago, silang gagawa ng paraan. Na para bang ipinapasa natin yung responsibility na buong buo, especially sa mga bagong mananampalataya. Pero, when we are pursuing intentional disciple-making culture, may intentional na pag-aalaga, may intentional na pagpapaalala, may intentional follow-up, may intentional na life-on-life reconnection. Kaya ako ay nagpapasimula din na merong mga group mentoring pero ang leading sa akin ng Panginoon ngayon is kumbaga to expand sa mga life-on-life. Halimbawa, kape-kape tayo. Tayo lang muna, wag kang magyayaya. Mga usapan. Kasi merong mga usapan na pwedeng pag-usapan na hindi mo pwedeng pag-usapan sa maramihan. Merong mga issues, personal issues, relational issue, na pwedeng ibukas lang. Okay? Kasi pag maramihan, tuloy pa rin naman yung mentoring group, pero nakita ko rin yung kailangang mag-invest sa mga life-on-life, person-to-person discipleship. Kaya, sino pong gustong sumama sa akin sa Starbucks mamayang gabi, mga 12:00 ng gabi? Diyan sa Pagsawitan. Wala pong Starbucks sa Pagsawitan. Okay? Meron po ba tayong natututunan? Okay, intentional, they'll grow if they want to. Ito yung mga problema nga. We will guide them to grow. Minsan nagtanong sa akin si Sister Lynn, Pastor, hanggang kailan ko sila, alimba, mayroon akong inaalagan, kailan tayo dapat tumigil? Tama po ba? Meron po ba tayong mga ganong issues? Hanggang kailan ko tuturuan ito? 1 taon ko nang tinuturuan, pero bakit parang, alimba, yung katulad ng pinupuntahan namin dito sa Kalawan noon, merong Maria na napakalaki. Laki. Kaharap din sa aming Bible study. Tapos itong namang, siguro mga 5 months na kami nagba-Bible study ni Pastor Wilson Baltimore. Nakita niya may sabit pa na sabi niya, parang may nangyayari ba doon sa ating parang mas tumanggap pa yung Maria Sabi. Pero alam nyo, yung pala ang Diyos may ginagawa na hindi kita. And then nag-request kay Pastor Wilson noon, bago pa lang ako noon sa NTBC. Pastor, isusuko ko po itong Maria. Kayo na po ang bahala. Ayun, ibinigay po yun. Siyempre, nung dinala sa, alam niyo naman sa pait-paite, gawaan doon yun naman. Kaya balot na balot yun, para hindi makita ng mga tao. Kaya nga nung
alam nyo na ibig ko sabihin, talagang tagong-tago yun para hindi maka-offend. Ano ho. Kaya, we will guide them to grow. Pero salamat sa Panginoon, dahil yung mga tao doon nakakilala talaga sa Panginoon din. Tumanggap sa Panginoon. Ang bunga, yung church sa Kalawan, yung pinagpastoran ni Pastor Ruben Aranyo. Pero ako sana yung unang nagpastor doon, kaya lang nag-iba ang direksyon ng Panginoon, doon ako sa Paite na punta. Kailan nga ba natin titigilan? Kasi yung mga training na naatinan ko, o pag may 6 months, wala pa rin nangyayari, maghanap ka na ng iba. 1 month, dapat ganito nang nangyayari. Merong timeline. Yun yung mga trainings na namin, trainings ko na naatinan Pero sa realidad, napakahirap mag-set ng timeline because if you will set timeline, talagang hantad ka sa discouragement. Pero, problema ba ang pagsiset ng timeline? Hindi. Depende kung paano at bakit mo ito ginagawa. For example, nagiging problema ang timeline kapag uniform ang expectation sa lahat. Kasi hindi naman pare-parehas ang background Hindi pare-parehas ang spiritual foundation. Iba-iba yung yung emotional maturity, iba-iba yung seasons of life. Kaya meron akong Bible study, dapat pare-parehas kayo. No, hindi po ganun. Kasi kung sasabihin natin, after 1 year, dapat ganito na kayo. Ganito ka na. Without considering personal journey, ibig sabihin, magiging performance-based ang growth. Ang spiritual formation ay organic. May mabilis, may mabilis-bilis, may pakabagal. Pare-pare silang under the work of the Holy Spirit. Problema ang pagsaset ng timeline kapag legalistic ang ating standard. Kapag ang timeline nagiging sukatan ng worth, ng spirituality, nagkakaroon tayo ng comparison. Ito, kasama niyang nag-aaral, pero bakit yun, nagiging legalistic tayo? Why? Kasi, yung standard ng maturity, base doon sa comparison, pressure, May mga tao kasi mag-a-adjust externally, akala mo hindi nakikinig, pero nakikinig pala. Meron ako Bible study dito sa provincial jail. 10 taon kasi ako nagturo dyan ng Bible study. Alam niyo naman, puro matitigas doon. Ito bang taong ito ay, merong isang tao doon, isang lalaki, siya yung nagtangka sa aking tatay na patayin. Doon mismo sa lugar namin. Di nakita niya ako, ako naman, tuturo ng Bible study. Tapos, pag matatapos ang Bible study, laging humihingi ng pera. Binibigyan ko naman. Baka hindi na kasi ako makalabas. Pero alam niyo po, paglabas noon, may nangyayari pala. Nagtuturo. Tapos meron din akong mga na-encounter din na kakalabit na lang sa akin sa mall. Pastor Billy, kasi mukhang kriminal yung tigas ng mukha. Hindi niyo na po kilala. Parang pero hindi ko naman talaga naalam. Parang kilala kita. Ako po si ganito, isa sa mga Bible study nyo oo, pero hindi ko pa rin naalala. Nagpapasto po ako dito sa Bacoor. Praise the Lord, salamat sa Panginoon. Ang pangalan mo, Brad? Kung siguro 3 or 4 na best ko na experience yun. Na kung titingnan natin, pwede kasi tayong, parang walang nangyari, parang tulala. Pero minsan di natin pwedeng limitahan ang kilos ng Holy Spirit sa kanilang puso. Amen po ba? Kasi may mga taong madali mag-adjust externally para lang mukhang totoo. Pero totoo, pero hindi tunay ang pagbabago sa puso. Because discipleship should be grace-driven, not pressure-driven. Amen po ba? Kaya nga sabi ko kay Cowell one time nung siya mag-i-speak sa kabataan sa grade 6 doon sa
sa CVCS. Isa si speaker, si Cowell, praise the Lord, sa workshop. Siyempre, mga bata yun, 6. Sanay kami na puro mga, sabi ko kay Cowell, ang comfort natin dyan, Brad, hindi nakabase sa paraan natin, sa method natin, sa outline natin. Ang conviction, trabaho yan ng Holy Spirit. Just share the word, hayaan natin ng Holy Spirit ang kumilos. No, after ni Cowell, iyakan yung mga bata. Iyakan yung mga bata. Na-convict. So, kumilos ang Panginoon. Okay? So, hindi natin pwedeng limitahan or hatulan ang isang tao sa nakikita natin physically. May nangyayari sa kanilang puso na hindi natin alam. Amen po ba? Minsan merong umattend sa Bible study. Pasensya na po ako kayo sa marami kong kwento ngayon. Kasi ito po yung mga experience ko din naman. Bible study. Tapos merong uma-attend doon. Talagang, yung Bible study namin parang may insenso. Alam niyo po yung insenso? Yung bang, yung usok na yun para mamunga. Hindi, nagsisigarilyo talaga. Ang sabi niya, Pastor, okay lang po ba na kayo nagba-Bible study, uma-attend ako, nagsisigarilyo ako? Ay, oo naman, Brad. Pero sabi ko, pero pag kumilos ang Diyos sa iyo, i-give up mo yan. And indeed, isinuko niya yon at talagang tunay na tumanggap sa Panginoon. Okay? Minsan nga, parang lasing na a-attend. Sisirang ko ba ito? Lasing. Pero minsan, naroon yung leading ng Holy Spirit. Yung pala, itong taong palang ito, ikuan, makaamoy lang ng alak, lasing na. Yung ang tawag namin doon sa loob, walang hulas. Kasi yun na yung kanila eh. Pero, yun, salamat sa Panginoon. Kaya, hindi masama magkaroon ng timeline, kundi ang ating tingnan is what? Milestone. Okay? It is not the timeline, but the milestone. Ibig sabihin maybe na milestone, kahit yung paunti-unti na nakikita natin sa ating dinidisciple, may nagbabago. Dati ito, walang kangiti-ngiti. Pero ngayon, nakakangiti na. Itong taong ito, pag wala ng pera, talagang hingi lang ng piso yung anak, parang wow, nagiging tigre. Pero ngayon, kahit walang pera, so ibig sabihin yun ay mga milestone na dapat maging sensitive tayo. Because sa IDMC, intentionality means may clear picture of maturity, may growth markers, mga milestone, mga formation stages. Okay? Kaya instead of saying, after 1 year, dapat ganito ka na. Palitan po natin yon. After 1 year, dapat may nakikita na akong progress sa ganitong area. Hindi kabuuan, sa ganitong area. Because progress, not perfection. Direction, not deadline. Pressure. May direction. Kaya, sa halip na rigid, pwede mong gamitin ang growth. Kumbaga, at least makikita natin, kung meron tayong mga paunti-unting pagbabago sa ating mga Bible study, salamat sa... Pero meron namang mga tao din kasi very drastic yung kanilang change. Okay? So, ang tanong ay, hindi nasa level 3 ka na ba? Kundi may malinaw bang pagbabago, pag-usad sa buhay mo kay Kristo. Okay? Ang problem ay hindi ang timeline, kundi ang problem ay kapag ginawa nating mechanical ang spiritual growth. Intentional church says, we will guide them. Pero ang wise church also says, we will shepherd them patiently. Pakisabi nga, patiently. Kaya yung mga kasama kong nagtuturo sa Cultivate, yun po yung talagang itinuturo rin ng Panginoon to shepherd this, yung mga umatin, mga kabataan, to shepherd them patiently. Okay? So, number 2, intentional growth is designed, not just hope for. Hope alone is not enough. Hope without design leads to disappointment.
Kumbaga, parang ganito. Yung hope, parang ganito eh. Sana mas maging mature itong mga taong ito. Sana mas lumalim sila. Sana mas maging spiritual sila. Pero ang totoo, hope without design leads to disappointment. Ang intentional disciple making, nagsasabi, ang spiritual growth ay kailangang planuhin. Ibig sabihin, iniisip natin kung paano talaga sila lalago. It is not just hope. Kumbaga, para bang sinasabi natin, hindi natin sila iiwan dun sa hope lang na yon. Because hope without design leads to disappointment. Ang pag-asa na ang naisin natin na walang malinaw na design, madidismaya tayo. Kaya ang intentional disciple making, nagsasabi ang spiritual growth, sinasadya. Inisip natin kung paano talaga lalago ang tao sa kanilang kaalaman, sa kanilang character, sa kanilang panalangin, sa kanilang pagsunod. Now, intentional churches plan how people grow, guide them step by step, align ministry towards formation, not just activity. Okay? So, katulad ng sinabi ko kanina, ang isang iglesia na intentional, hindi umaasa na itong mga taong ito'y kusang lalago. Kundi nililinaw kung anong itsura ng spiritual maturity para sa kanilang naisin natin. Hindi pa, kumbaga may mga taong mga gumagabay, nagtuturo. So, parang napakagandang i-picture na itong mga naririto ngayon na merong isa or dalawang tao na inaalagaan. Kahit pa isa-isa lang, kahit dalawang tao. Kasi technically, ang disciple, isang tao tumanggap, nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, binabago ni Kristo, niyayakap ang misyon ni Kristo, na ibig sabihin, hindi lamang siya natututo, kundi tumutulong din sa iba sa paglago. Yung kasi ang ibig sabihin ng disciple. Ang bawat programa at gawain, sinusuri kung nakakatulong ba ito sa paghubog ng karakter at pagsunod kay Kristo. Nagbibigay ba tayo sa kanila ng mga opportunities na subukan, maglingkod sa Panginoon. Kaya tuwan-tuwa ako doon sa mga kapatiran doon sa LK. Nung dumating po ako dito sa LCBC, dito sila uma-attend. Makikita natin sila attend, uwi, attend, at tapos matagal na rin mga sinusundo. Hanggang sa nagkaroon ng problema na parang yung availability na magdadrive, pag Sunday, medyo, tapos nakita ko rin yung pangangailangan na, yung bang question na paano mas lalago itong mga kapatiran na ito. And I realize na unless na magkaroon sila ng involvement, ng participation, ng gagawin, doon lamang sila sa lalago talaga, ng mas mabilis. At true enough, salamat sa Panginoon, yung gawain natin doon sa LK, makikita nyo doon sila, Sister Richelle, Shello. Mga nagtuturo na ng Bible study, tapos yung mga kasamahan natin doon. So, makikita mo rin yung mabilis na paglago nila nung sila ay nag-i-involve na sa ministry. Ang alam ko nga, kasama na rin Sister Shello sa choir, di po ba sa choir? So, na-appreciate nila yon. Tapos dumalaw ako ng isang gabi doon. Parang gusto ko pong dumalo sa IDMC. Sabi ko, diyan ka na lang, huwag mo iwan yung tatay mong nakaburol. Meron pa namang next. So, ibig sabihin, yung merong ganong desire na dumalo dito, ibig sabihin, merong nangyayari sa kanilang puso. Kaya, hindi sapat ang maging, kumbaga, kung ako nga dito, ngayon sa SCBC, ako po ay pusher, tagatulak, tulak sa SCBC, to motivate others to magandang gawin din po natin yon as we pursue the culture. Number 3, intentional formation is guided, not passive. People are always being formed. Without guidance, formation comes from culture, social media, pain, or convenience.
Anong ibig sabihin nun? Kung wala tayong intentional na proseso para hubugin sila, merong mga external factors doon na pwedeng humubog din sa kanila. For example, yung kultura. Kasi kapag walang malinaw na paggabay sa atin sa church, merong kultura ang mundo na pwedeng unti-unting humubog sa isipan nila, sa pananaw nila, sa kalooban nila. Maraming mga paniniwala ang society tungkol sa success, tungkol sa kasiyahan, sa contentment, sa morality na pwedeng maging batayan ng kanilang mga desisyon. Pwedeng humubog yung kultura. Halimbawa, yung social media, kung wala tayong intentional na pagdidisipul, ang social media din, talagang napakalaganap ang nagiging pangunahing impluensya. Mga uso, mga viral, personality, mga, anong tawag doon, mga influencer, na pwede maka-influence kung wala tayong intentional na gagawin sa kanila na paghubog. Minsan even yung kanilang mga karanasan sa buhay. Kapag walang paggabay, ang mga sugat nila sa nakaraan, mga masasakit na karanasan in the past, pwede ring maging pundasyon ng kanilang pagkatao. Why? Kasi yung takot, yung galit, even yung disappointment nilang pwedeng magdikta ng kanilang pananaw, ng kanilang pagkilos, ng kanilang ugali, ng kanilang perspective sa buhay. Kaya sa halip na maproseso at mapagaling sa liwanag ng Word of God, ang buhay nila iikot lang doon sa mga bagay na yon. Okay? Kaya kung wala ring malinaw na direksyon, mas pwedeng piliin kung ano talaga yung convenient, kung ano yung madali. Kaya nga, even yung kaginawan, nagiging sukatan ng desisyon sa pagsunod. Yung obedience, inconvenience, when convenient. Okay? Kaya, ang intentional disciple making, ay nagsasabi, hindi natin iiwan uli, sasabihin ko po, ulitin ko, sa tsamba o sa ibang bagay, ang formation ng mga kapatiran, ng mga inaakay natin. Okay? So, guided formation includes relationships, application of God's word, loving correction, consistent shepherding. So, anong ibig sabihin ng relationship? Hindi lamang ito classroom type ng pagtuturo. May tunay na relasyon kung saan may oras para makinig, okay? Makibahagi, at may pag-pray, may guide. Ibig sabihin, may consistency at presence. Katulad ni Aristarca at Aristarco. Ang discipler, hindi lamang nagsasalita, nagtuturo, kundi kasama sa journey ng ating mga inaalagaan. Teaching, application of God's word, ibig sabihin, instruction goes beyond explaining biblical truth. It includes practical guidance on how to live it out at home, sa trabaho, sa school. Halimbawa, pag may mga problema, we help them na tingnan ang mga problemang yun in view of God's word. Kaya lagi natin silang tuturuan. Itong sinasabi na, hindi lamang tayo basta nagsasabi, itong gawin mo. Kundi ang ating reference dapat is the word of God. Alam mo, sabi sa ganito, expound mo ng konti. Why? Kapag nasanay sila sa ganon, matuturuan natin sila na lumago sa kaalaman nila sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi natin sila tuturuan, ay lagi silang lalapit sa iyo. Okay? Pero ang pagtuturo, hindi lamang po sa pag-impart ng information, kundi sa application. So, ibig sabihin, hindi natatapos sa paliwanag sa text. Hindi lamang natatapos sa context. Hindi lamang natatapos doon sa theological meaning, kundi paano ito relevant sa kanilang practical na pamumuhay. Isa pang bagay dito, yung consistent shepherding. Kapag may mga maling direksyon, ibig sabihin meron tayong mga correction na ginagawa. So, modeling
Leaders do not only speak about obedience, they demonstrate it. Nakikita talaga sa atin. So, kaya magandang paalala. Exposure does not equal to formation. Exposure to the sermons, to the teachings. Ang madalas na pakikinig, pagdalo o pakikinig, pagiging exposed sa mga gawain ng iglesia, ay hindi talagang automatikong nagre-resulta saan sa pagbabago ng buhay. Maaring alam ng tao yung tama, pero hindi pa rin niya ito isinasapamuhay. Kaya walang changes, walang transformation. Kaya ang formation, nangangailangan ng mga bagay na hindi minamadali. Direction, relationship, accountability, time. Okay? So, number 4, intentional maturity is expected, not optional. What we expect shapes our culture. Many churches expect attendance, participation. Ano pong ibig sabihin nito? Sa marami na napuntahan ko na rin, sa maraming iglesia, sapat na yung basta dumadalo o maging present sa mga gawain. Kasi ang sukatan ng pagiging success or maayos na membro, yung regular na attendance. Ngunit ang attendance hindi automatikong katumbas ng spiritual maturity. Maaring naroroon physically, pero hindi naman nahuhubog, natatransform yung puso o yung karakter kay Kristo. Kaya ano po ang ini-encourage natin dito? Participation is encouraged, yes. Mahalaga ang pakikilaw, ngunit kapag ito lang ang focus, nagiging sentro ang gawain kaysa sa transformation. Nagiging busy lang, ngunit hindi natin sigurado talaga kung lumalalim ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Kaya kapag ganito, ano ibig sabihin? Maturity becomes optional. Optional. Kapag walang malinaw na pamantayan ng spiritual growth, ang maturity parang optional. Okay, pag nagbabago, pero nawawala yung intentional na pagdi-disciple. Kaya ang paglago, hindi siya systematic, kundi umaasa lamang sa personal na initiative ng isang tao. Okay? Intentional churches expect, ano nga po yon? Spiritual growth. Ito yung inisa-isa natin kanina. Obedience, Christ-likeness, and eventually maging mga disciple makers. Kaya ang tanong is not the question, are they attending? No. Are they becoming like Christ? Sila ba'y nagiging kawangis ni Kristo? Saka dito sa number 5, sabi po dito, leaders own the responsibility. Tayo po yon. Discipleship starts with leaders. An intentional leader, sasabihin nila, people should grow. Dapat lumago kayo. Pero intentional leader, I will help people grow. Meron akong part, meron akong gagawin, meron akong dapat na ibahagi sa mga taong ito. Ang intentional leader takes personal responsibility for discipleship. He does not merely expect growth, but he actively cultivates growth. Kaya nga, kapag ganun yung ating motivation, we invest time. Nag-invest tayo ng time, we build relationship, we provide guidance, and creates pathway of formation. Kaya nga, ang growth nagiging shared mission. Hindi lang ng mga leaders, kundi ng mga taong inaakay natin. Kaya, kapag intentional ang isang leader, halimbawa ako, ito para sa akin ito. Hindi lang siya umaasa na mangyayari yung paglago. Ako personally, parang paalala sa akin. Kumbaga, sisikapin ko na itaguyod. Gawin ang lahat.
para matulungan ang bawat isang mga kapatiran na lumago. I need to invest time. Ito pong ilang araw po akong nag-lock in for this lesson. Kasi gusto ko po talagang tulungan tayo ng Panginoon for this session today. Kaya not just organizers, kaya nga tayo bilang mga leaders, we are not just organizers, speakers, but we shepherd and spiritual guides. Hindi lamang taga-ayos ng programa, hindi sila limitado sa paplano ng gawain, kundi higit pa sa pag-administer, pag-share ng communication, sa pagko-communicate, kundi ang tungkulin natin bilang mga leaders nakatuon sa paghubog ng buhay. Okay? So, hopefully, kahit paano ay siguro nakatulong po ito. And then, ito siguro magandang ilang mga applications lang din. Personal reflection. Who is one person God has entrusted to you at this moment? Meron ka bang naisip na tao ngayon na para ba inilalagay sa'yo ng Panginoon, kailangan kong mag-invest ng time, kailangan kong makipag-reconnect, kailangan kong makipag-usap for that purpose. What growth are you intentionally guiding? Meron ka bang inaalagaan ngayon pero ang tanong, nasaan paglago na sila? Okay? Where have you been passive? Ibig sabihin ng passive, yung bang gusto kong i-correct, gusto kong pangaralan, gusto kong mag-remind, pero baka ma-offend. So yun yung passive, pagiging passive. But yung pagiging proactive, we take the risk, we take the initiative na kausapin at makapag-initiate ng spiritual growth journey. Yung bang halimbawa, for example, mayroon ka bang nakitang kailangang ituwid pero iniiwasan mo dahil medyo magiging mahirap yung pag-uusap? May sinabi ka bang kakausapin kita pero eventually, yun. So, ibig sabihin, ang kabaliktaran kasi ng intentionality is yung pagiging passive. Okay? So, kaya kapag hindi tayo intentional ang discipleship, napapabayaan at hindi tunay na nagkakaroon ng transformation. Okay? So, to summarize, key takeaways, growth is planned, formation is guided, maturity is expected, leaders take responsibility. So, pansamantala, nais ko pong magkaroon kayo doon sa inyong mga lugar na ano yung mga key takeaways nyo personally dito sa ating napag-aralan. Okay? So, sige po, I will give you at least 10 minutes to discuss. O pwede namang sabayan po nyo ng kape habang tayo ay nagsasalita. Huwag na po kayong umalis sa inyong mga grupo. Tapos kapag merong isang grupo na medyo marami, pwede po kayong lumipat ng kaunti doon sa mga lamesa na kakaunti. Okay? I will give you, meron po ba tayong natutunan ngayong umaga? Salamat po. Sige, magkaroon po tayo ng short discussion, reflection, then personal reflection, mga key takeaway sa bagay na ito natin pong pinag-usapan.